Sinabihan ni Jamila si Jalil ang alam ng lahat patay na siya. Inilihim niya kung nasaan siya nito. Hindi niya kaya na pati siya hulihin ng mga pulis. Hinahanap naman ni Jalil ang kanyang ama kung nasaan ito. Sinabi naman ni Jamila na dinakip ang kanilang ama at ikinulong pa ito. Napayak na lamang sa galit si Jalil sa sinapit na kanyang ama at sa kanyang mga kababaryo. Napatanong tuloy siya nito kung bakit nila ito ginawa sa kanila. Bakit kailangan pa sila nitong guluhin? Bakit nila pinatay ang kanilang mga kababaryo? At ipinakita na nga ni Jamila sa kanyang kuya ang litrato ng leader na sumugod sa kanilang baryo. At naalala ni Jalil na itong huling taong nakatunggali niya bago siya nawala ng malay. Sinabihan ni Jamila ang kanyang kuya na siya ang pinuno nila, ang umasak sa kanilang komunidad, ang pumatay sa kanilang mga kababaryo. Ito rin ang dumakip sa kanilang ama. Sa paglabas ni Marcos sa ospital, pinagpipista naman siya ng mga reporter at marami pa itong mga katanungan sa kanya. Pero hindi to sinagot ni Marcos ang mga katanungan sa kanya ng mga reporter. Naging tahimik lamang siya. Sariwang-sariwa pa rin sa isipan ni Jalil kung papaano minamasakre ang kanyang mga kababaryo. At sa pagbabalik ni Jalil sa baryo, sobrang masaya ang kanyang mga kababaryo nung nakita siyang buhay pa ito. Dahil ang akala nila napatay na si Jalil. Sinabihan si Jalil ng kanyang mga kababaryo na alam nila na hindi totoo ang mga binibintang kay Dato Raman. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ama. Sinabihan naman ni Jalil silang lahat na itatama niya ang lahat na ito. Sigurado siya inosente ang kanyang ama. Dinamay lang sila dahil madali silang mapagbintangan. Pero hindi siya titigil hanggat hindi niya naipaghiganti ang mga kababaryo nila. Patuloy pa rin ang pagpuprotesta ng mga tao sa labas ng Iliya at sumisigaw pa rin ito ng hustisya sa nangyari sa Zamboanga. Bumalik naman si Marcos sa ospital upang imbestigahan ang nangyaring krimen sa kanyang mga kaibigan at nalaman niya na may CCTV pala sa harapan ng kwarto ni Oliver. Kaya agad niyang tiningnan upang makita niya ang hitman na pumatay sa kanyang mga kaibigan. Ngunit nabigo nito si Marcos dahil burado na ang record ng CCTV footage kaya naiinis nito si Marcos. Gayon pa man, nakaburol na nga mga kaibigan ni Marcos at tahimik lamang si Marcos habang tinitinan niya ang kanyang mga kaibigan na binuburol ito. Sobrang nasaktan ang mag-ina ni Oliver sa kanyang pagkamatay. Lumapit pa nito si Felix upang damayan sila at pinapangako pa ni Felix sa mag-ina na hahanapin niya ang pumatay kay Oliver at kapag nahanap niya ito, papatayin niya ito. Ngunit hindi nila alam na si Felix palang pumatay kina Patrick, Russell at Oliver. Sinabihan ni Lara si Marcos na alam niya ang kanyang iniisip. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang mag-focus. Hindi niya kasalanan yung nangyari kina Oliver. Gaya ng hindi rin niya kasalanan ang nangyari sa kanyang kapatid. Kung naniniwala siyang pinapatahimik siya, alamin niya kung ano yung totoo bago pa mahuli ang lahat. Maliban kung mas gusto niyang sayangin ang oras niya sa kalungkutan, lutasin niya ito para sa sarili niya, para sa kanilang mga kasamahan. Kaya kinausap ni Marcos si Dato Raman upang tanungin ito, alam ba niya kung sinong gumawa nito sa kanyang mga kasamahan? Ang sagot ni Dato Raman na hindi niya alam kung ano ang kanyang sinasabi. Sinabihan ni Marcos si Dato Raman pero may impormasyon siya kung sinong pumatay sa kanyang mga kasamahan. Alam niya na may nalalaman siya nito. Alam niya may nagpatahimik sa kanyang grupo. Sabihin niya sa kanya kung sino. Inuulit naman sinabi ni Dato Raman na wala siyang alam sa kanyang sinasabi. Ang alam lang niya, ang nakatayo ngayon sa kanyang harapan, ang taong namuno para patayin ang mga kababarin niya. Galit na sinabihan ni Marcos si Dato Raman na hindi niya ito ginusto. Hindi niya ginusto ang nangyari. Pinatawag si Marcos ni Azuelo upang pagalitan ito sa kanyang pag-interrogate kay Dato Raman ng mag-isa at walang pahintulot. Humihingi naman ng pasensya si Marcos kay Azuelo dahil kinakailangan lang niya malaman ang katotohanan. Nabura ang lahat ng CCTV footage na maaaring magturo sa hitman na umatake sa kanyang mga kasamahan. Hindi naman niya interrogate ang isang high-value suspect nang walang standard procedure kung hindi ito urgent. Ang galit na sabi ni Azuelo, malinaw na pag-atake yun. Gumanti ang mga nakalaban nila dahil sa kanyang leader na si Dato Raman. Pero naninindigan pa rin si Marcos na hindi ito paghihiganti. Pinatahimik nila ang kanyang grupo dahil alam nila na may hawak ang grupo niya na mahalagang impormasyon na magsasabi ng totoo. Witnesses ang kanyang mga kasamahan sa hindi tamang nangyari sa Zamboanga operasyon. Ang galit na sabi ni Azuelo, ang hindi tamang nangyari,
minasakay nila ang mga inosenteng sibilyan doon. Ang galit na sabi ni Marcos, nangyari ang barilan dahil may sumabatahi sa kanilang misyon. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Azuelo sa mga sasabi ni Marcos at ibinigay niya kay Marcos ang isang papel na naglalaman ng suspendisyon nito sa kanyang trabaho dahil sa kanyang kapalpakan. Hindi na nakikipagtalo si Marcos kay Zuelo at ibinigay na niya ang kanyang baril at ang kanyang badge nito. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.